Isang mapagpalang araw po ng Biyernes, August 8 na po, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero kung bago ka lang, huwag mo munang kakalimutan na mag-like and subscribe at pahit na rin ng notification bell. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan ho ay meron tayong minomonitor na bagyo. Nasa labas ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Isa pa lamang itong ganap na tropical depression pero possible agad na maging isang ganap na tropical storm sa mga susunod na mga oras. Nagbabanta rin po itong pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod po na mga araw. Ito naman pong LPA na nasa loob ng ating PAR ay inaasahang lalabas na rin sa susunod na mga oras. Pero bago siya lumabas ay magpapaulan muna siya sa ilang bahagi ng ating bansa. Magiging bagyo din ito kapag nakalabas na ng ating PAR. So mga kaibigan ko, kung titignan nyo, alamin natin yung pinakalokasyon nitong pong bagyo na nasa labas ng PAR. Medyo malayo pa naman siya, pero as time goes by, habang lumilipas po yung mga oras, mas lalo siyang lumalapit, no? Meron siyang lokasyon ngayon na 2,750 kilometers east of Northern Luzon at meron siyang lakas ng hangin na 55 kilometers per hour at bumubugso naman yung hangin niya sa 70 kilometers per hour. Kapag ang isang bagyo po mga kaibigan ko ay nasa labas o nasa karagatan mga kaibigan, mabilis siyang lumalakas. So possible yung sinasabi natin na maging typhoon category o pinaka-worst ay maging super typhoon category siya bago po pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. So paghandaan po natin mabuti yan mga kababayan. Yung pagkilos ho niya at pa-northwestward sa bilis ho na 15 kilometers per hour. Mas bumilis po ito. So banta ito bilang pang-anim na bagyo ay kapag pumasok sa ating bansa, tatawagin ho itong bagyong Fabian, no? Sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Unang bagyo ngayong Agosto at pang-anim na bagyo naman ngayong 2025. And ayon na rin sa pag-asa, ngayong Agosto, 2 hanggang 3 bagyo ang possible na ating i-monitor or pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So balikan natin yan mga kaibigan, alamin muna natin yung mga lugar na apektado nga po ng LPA kasama na rin ang Southwest Monsoon. Inaasahan ngayong araw mga kaibigan ko ng Biyernes, no, sa Ilocos Region at Zambales, ang weather condition po dyan or lagay ng panahon ay maulat na kalangitan na meron pong kalat-kalat ng mga pag-ulan, samahan pa rin ng mga pagkulog at pagkidlat, usually lalong-lalo na sa hapon at sa gabi dahil po sa low pressure area. So possible pa rin ang flash flood at landslide kapag merong moderate to heavy rains. So bantayan at i-monitor natin yan mga kaibigan, lalo na yung mga nakatira sa mababang lugar at yung mga nakatira sa mga paanan ng bundok, no, yung malalapit sa ilog. Mag-ingat ho kayong mabuti. Samantalang sa Metro Manila naman mga kaibigan, malaking bahagi ng Metro Manila, no, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, the rest po ng Central Luzon, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Ang lagay ho ng panahon sa mga lugar na aking binanggit na yan ay cloudy skies pa rin po with scattered rains and thunderstorm dahil pa rin yan sa low pressure area. Inaasahan naman na yung LPA lalabas sa mga susunod na mga oras, so yung trap or extension niya ang posible pong makaapekto. Sa ilang bahagi naman po ng Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Palawan, Albay, Sorsogon, Masbate, kasama ho ang Davao Oriental. Asahan pa rin natin dyan ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil po yan sa habagat. Ganun din ang ilang bahagi ng ating bansa. So tulad na aking sinasabi, tapos na ho ang monsoon break at possible na tayong makaranas ng monsoon rains at occasional rains. Ang ibig sabihin nito, yung mga tuloy-tuloy po ng mga pag-uulan at madalas lumalakas po ng biglaan o bumubugso dahil po yan sa habagat, no? At kapag ito pong bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay nakapasok na po sa ating bansa mga kaibigan, possible na i-develop niya muli or mas palakasin pa ang epekto po ng habagat. So yung nangyari nung mga nakaraan mga kaibigan, itong July lamang na sunod-sunod po ang mga pag-ulan dahil sa pinalakas na habagat, possible pa rin na mangyari yon. So maging handa po tayo sa mga possibilities na pa pwedeng mangyari.
mangyari. At eto pa mga kaibigan, kung titignan ho ninyo, yung bagyo na yan na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, binabantayan din ho yan ng US Joint Typhoon Warning Center. And ayon ho sa kanila, may posibilidad dito na maging isang ganap na super typhoon, no? Iba naman yung pagtitaya po, no, or pagsusukat ng pag-asa, dahil ayon na rin sa ibang mga update mga kaibigan, or ayon na rin, no, sa sinasabi natin na Japan Meteorological Agency, non-warning tropical depression naman ito o hindi banta. Pero ano man yung mga update na yun mga kaibigan, maging handa na lamang tayo sa mga posibilidad na pwedeng hong mangyari. Maging malakas man yung bagyo na yan kapag nasa loob na ng ating bansa o nasa parna, o maging mahina, magiging bagyo pa rin yan mga kaibigan. Banta ng ka-anim na bagyo ngayong taon ng 2025 at unang bagyo ngayong Agosto ay ang bagyong Fabian. Sa ngayon, yan muna ang pinaka-latest update natin sa lagay ng ating panahon, and please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po.